Welcome back, kids! Ngayong linggo ay pag-uusapan natin ang akdang naratibo, panandang konteksto, pang-abay pang-agam at anunsyo. Pero bago yan, intro muna tayo. Konti lang. Filipino 4, Quarter 4, Linggo 3. Akdang naratibo, panandang konteksto, pang-abay pang-agam, anunsyo. Layuning pampagkatuto. 1. Nauunawaan ang tekstong naratibo, kwentong kababalaghan. 2. Nagagamit ang mga salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap. Panandang konteksto, pagbibigay ng halimbawa, pang-abay, pang-agam. 3. Nagagamit ang angkop na diksyon, kaangkupan ng salita, retorika at estilo, papahayag ayon sa tagapakinig, tagapanood, mamabasa. Number 4. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Number 5. Nagagamit ang mga angkop na elemento at simbolong kultural sa pagbuo ng tekstong biswal. Unang araw. Maikling balik-aral. Sulat tanaw. Balik tanaw sa natapos na aralin sa pamamagitan ng pagsulat. Mahakbang sa gawain. Una, ang guro ay magbibigay ng kaperasong papel sa mga mag-aaral. Dalawa, ang mag-aaral ay kinakailangan magsulat ng pangungusap na may panghalip pamagit. Ipaalala sa mag-aaral na huwag kalimutan isulat ang kanilang pangalan. 3, kung matapos na ang pagsusulat, ihulog ito sa isang kahon. Number 4, bubunot ang guro at babasahin ang nakasulat na pangungusap. 5, ipatukoy sa klase ang panghalip pamanggit sa ginamit. Halimbawa ng papel. Ang bahay raw ni Aling Sita ay nakakatakot. Ano kaya ang larawan na ito? Tama, ito ay kapre. Higanting nilalang na may taas na 7 hanggang 9 na talampakan na matatagpuan sa puno, maitim, mabalahibo at laging may hawak na tabako. Ano naman ito? Tama, ito ay tiyanak, isang nilalang na gumagaya sa anyo ng isang bata. Ano kaya ito? Tama, ito ay tikbalang, nilalang na kalahating kabayo at kalahating tao. Ano naman kaya ito? Tama, ito ay manananggal, nilalang na may kakayahang hatiin ang katawan at nagpapalit ng anyo. Ano ang larawan na ito? Tama, ito ay larawan ng isang nuno sa punso, nilalang na mukhang duwende at pinaniniwalaang naninirahan sa isang punso. Ano ang larawan na ito? Tama, ito ay White Lady, isang multong babae na nakadamit ng puti na sinasabing nakikita sa mga rural na lugar. Gabay na tanong, ano-ano ang iyong naramdaman tuwing nakakita ka ng ganitong mga larawan? Ikalawa, kung tayo ay makakita ng ganitong nilalang,
Ano ang iyong gagawin? Feedback: ang kababalaghan ay mga pangyayaring misteryoso, di mapaliwanag o di karaniwang mga kaganapan na maaaring ituring na supernatural o hindi pa napapatunayan na dahilan o paliwanag. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Panonood: ipapanood sa mga mag-aaral ang isang bahagi ng pang-impormasyon na programang pantelebisyon na Kapuso Mo, Jessica Soho o KMJS. Nasa ibaba ang link. Tanong: tungkol saan ang napanood na bahagi ng palabas ni Miss Jessica Soho? Anong kakaibang nilalang ang nabanggit sa palabas? Paano ito inilarawan? Ano ang ginagawa ng kapre batay sa ulat ng KMJS? Saan naganap ang kakikilabot na pangyayari? Kung ikaw ang makakakita ng ganitong nilalang, ano ang iyong gagawin? Paghahawa ng balakid. Wika babalaghan. Ang denotasyon ay pagbibigay kahulugan mula sa diksyonaryo. Ito ay formal at literal na pagbibigay kahulugan sa salita. Ito ay masistemang pagtukoy ng salita mula sa orihinal na kahulugan. Ang konotasyon ay dagdag na kahulugan o implikasyon ng isang salita. Ito ay nagbibigay ng iba't ibang salita. Ito ay nagbibigay ng iba't ibang pag-unawa at interpretasyon batay sa konteksto ng paggamit nito. Ito ay maaaring mag-iba-iba ayon sa saloobin, karanasan, at sitwasyon ng isang tao. Isa sa paraan upang malaman ang kahulugan ng isang malalim na salita ay sa pamamagitan ng mga halimbawang ibinibigay sa pangungusap. Ang panandang konteksto ay mga salitang makatutulong upang mas maunawaan ang mga salitang mahirap intindihin. Isa sa paraan upang malaman ang kahulugan ng isang malalim na salita ay ang pagbibigay ng halimbawa. Sa paraang ito, mas lubos na mauunawaan ng mambabasa ang teksto. Supernatural-talian. Supernaturalitaan. Pagpapalawig ng kabisahaan sa mga salita. Pag-aralan ang halimbawa. Halimbawa, ang huni ng ibon ay twit-twit, ang kambing ay me-me, at ang pusa ay meow-meow. Kahulugan: tunog na nalilikha ng hayop. Pangungusap: ang huni ng iba't ibang hayop ay naririnig sa kagubatan. Pagsasanay. 1. Ang asong nakikita niya ay nakakikilabot tulad ng isang lobo, mababangis na hayop sa kagubatan na may matatalim na pangil at matulis na kuko. Bigay ang kahulugan at gamitin sa pangungusap. Pangalawa, pumapagaspas ng mabilis tulad ng isang agila sa himpapawid, lipad ng mayan na tumatakas sa pugad ng mandaragit. Ano ang kahulugan ng pumapagaspas? At gamitin ito sa isang pangungusap. 3. Ang daanan na may ginagay na malubak, malayo at pasikot-sikot. Ano ang kahulugan? Gamitin sa pangungusap. 4. Si Jen ay walang imik sa klase, tulad ng isang batang nahihiya at mahinhin. Kahulugan, pangungusap. Number 5. Si Marie ay nakatira sa lungsod gaya ng Valenzuela, Malabon, Caloocan at Maynila. Ano ang kahulugan ng lungsod? Gamitin ito sa pangungusap. Ikalawang araw. Okat-okat, kahindik-hindik na kaalaman, kaugnay na pansa. 1. Baryo ng lagim. Pagproseso ng pag-unawa. 1. Nakaranas ka na ba ng hindi maipaliwanag na pangyayari? 2.
Ano ang ginawa mo sa pagkakataon na iyon? 3. Ano ang hatid ng kwentong kababalaghan sa mga tao? 4. Bakit maraming tao ang hilig magkwentuhan tungkol sa kababalaghan? Pagbasa ng isang kwento ng kababalaghan. Baryo ng Lagim. Baryo ng Lagim ni Desiree B. Geronimo. Habang madilim ang paligid, malakas ang hangin at may mga huni ng iba't ibang hayop na naririnig. Nagpapasyan ng matalik na magkaibigang Marie, Bella, Wendell, Anna at Jigs na magkwentuhan ng kanilang karanasang kababalaghan na hindi malilimutan. Nagpatugtog ng radyo si Wendell bago siya mag-umpisang magkwento. Wendell, alam niyo ba na sa bagong bahay namin ay may isang malaking puno? Ang sabi ng mga tao doon, baka pinamamahayan ng isang kapre. Isang gabi habang pauwi kami ni nanay, may usok na nanggagaling sa puno na iyon. Tila naninigarilyo ang kapre. Bella, nakakatakot naman iyan. Siguro hindi ka na nakakalabas mag-isa ng bahay niyo. Dito naman sa baryo namin, may usap-usapan na parang may pagala-galang manananggal. Si Aling Bing kasi ay nakakita sa kanilang bubong na tila pumapagaspas na anino ng isang malaking pakpak. Natakot siya dahil siya ay buntis. Baka masaktan siya ng manananggal at ang kanyang anak na nasa sinapupunan, kaya simula noon, lagi na siyang naglalagay ng bawang sa pintuan. Marie, buti na lang at walang ganyang nakakakilabot na pangyayari sa aming lungsod marahil sa dami ng tao sa amin at sa ingay doon. Ganon ka din ba, Ana? Hindi, Marie. May naranasan din akong nakakakilabot noong magpunta kami sa probinsya ng aking nanay. Habang ginaygay namin sa bukid, nakarinig ako ng huni ng kabayo at habang sa takot na mapasigaw ako ng tikbalang at tumakbo na matulin. Habang nagkukwentuhan ang magkakaibigan, tahimik lamang na nakikinig si Jigs. Bella, sa kabilang baryo naman ay napagkamalang tiyanak iyong madalas na umiiyak na sanggol na anak ni Aling Marta. Talagang nakakatakot ang mga kwento sa baryo. Iba't ibang nilalang na hindi naman kapani-paniwala ang nababalitaan natin. Biglang sumigaw si Marie at nagulat ang magkakaibigan. Jigs! Bakit parang wala kang imik ngayon? Wala ka bang maikukwento sa amin? Hindi sumagot si Jigs. Waring natatakot sa mga naririnig. Biglang tumayo si Marie at nag-aya ng umuwi. Marie, halika na at umuwi. Gumagabi na, baka hinahanap na tayo ng ating mga magulang at baka maabutan tayo ng curfew hour. Sa kalsada, bawal na ang mga kabataang edad 18 pababa sa labas pagsapit ng 10:00 ng gabi. Bella, isarado mo na din iyang radyo mo, Wendell. Baka mapagalitan tayo ni Kapitan dahil masyado ng gabi at nag-iingay pa tayo. Ang lahat ay mabilis na tumayo maliban kay Jigs. Siya ay naiwang nakaupo sa isang kahoy na upuan katabi ng isang puno. Mga tanong. Number 1. Tungkol saan ang binasang kwento? Number 2. Sino-sino ang mga magkakaibigan? Number 3. Ano ang kababalaghang naranasan nina Wendell, Bella at Anna? Number 4. Ano-anong kakaibang nilalang ang nabanggit sa kwento? Number 5. Sa iyong palagay, bakit naiwang nakaupo si Jigs sa isang kahoy na upuan? Ikatlong araw.
Pag-aralan ang katangian ng isang kwentong kababalaghan gamit ang semantic web. Manananggaling, gagalingan ay lalo pang hasain, pinatnubayang pagsasanay. Tukuyin ang posibleng kalabasan ng mga pangyayari batay sa kwentong kababalaghang nabasa. Paglalapat at pag-uugnay. Multo-think, pakganern o ligwak. Isulat ang pakganern kung ang pahayag ay wasto at ligwak naman kung hindi. Number 1. Bahagi ng pamumuhay ng mga Pilipino ang magkwentuhan ng kababalaghan. Pakganern o ligwak. Number 2. Ang kwentong kababalaghan ay isang libangan ng mga Pilipino. Pakganern o ligwak. Number 3. Ang pag-iimbento ng mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ay nakatutulong sa paglaganap ng kababalaghan. Pakganern o ligwak. Number 4. Ang kwentong kababalaghan ay tumutulong maging buhay ang kulturang Pilipino. Pakganern o ligwak. Number 5. Kadalasang mainam ang pagkukwento ng kababalaghan sa madilim at tahimik na lugar. Pakganern o ligwak. B. Masining na pagkukwento ng kababalaghan. Kumalap ng impormasyon tungkol sa kwentong kababalaghan. Maaari ito ay sariling karanasan, napakinggan, napanood o nabasa sa teksto. Sa harap ng klase, ang mga mag-aaral ay isa-isang magsasagawa ng masining na pagkukwento. Kinakailangan na may tamang diksyon, pananalita, angkop na emosyon, ang pagbabahagi ng kwento. Ang gawain ay mamamarkahan gamit ang isang rubrics. Criteria, kaalaman sa kwento, tinig, pag-arte. Ika-4 na araw. Dapat alam mo, kumpletuhin ang column na nasa ibaba. Anunsyo, kaalaman. Kaugnay na paksa 2. Pang-abay na pang-agam. Ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. May iba't ibang uri ng pang-abay, isa na rito ang pang-abay na pang-agam. Ito ay isang uri ng pang-abay na nagbabadya ng di katiyakan o pag-aalinlangan sa tinutukoy nitong pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Maaaring gumamit ng mga pareralang baka, siguro, marahil, tila, parang, at wari. Bilugan ang pang-abay na pang-agam na ginagamit sa pangungusap. Gumawa ng sariling pangungusap gamit ang nabilugan na pang-abay na pang-agam. Number 1. May usok na nanggagaling sa puno na iyon. Tila naninigarilyo ang kapre. Two. Hindi sumagot si Jigs. Waring natatakot sa mga naririnig. Number 3. Halina at umuwi. Gumagawi na. Baka hinahanap na tayo ng ating mga magulang. 4. Si Aling Bing kasi
ay nakakita sa kanilang bubong na tila pumapagaspas na anino ng isang malaking pakpak. Number 5. Ang sabi ng mga tao doon, baka pinamamahayan ng isang kapre. Haunted House. 1. Hatiin sa pangkat ang mag-aaral. 2. Bawat sulok ng silid-aralan ay may nakadikit na korteng haunted house na may nakasulat na pang-abay na pang-agam. 3. Iikot ang bawat grupo sa mga haunted house na ito. 4. Sa loob ng 20 segundo, kinakailangan makasulat ng pangungusap ang mag-aaral gamit ang pang-abay na pang-agam. 5. Matapos ang 20 segundo, kinakailangan nilang lumipat sa susunod na haunted house. Ang mga haunted house ay may mga salitang baka, marahil, parang, tila, siguro. Paglalapat at pag-uugnay gamit ang iba't ibang uri ng pang-aabay na pang-agam, bigyan ng posibleng wakas ang kwentong Baryo ng Lagim. Baryo ng Lagim. Ang lahat ay mabilis na tumayo maliban kay Jigs. Siya ay naiwang nakaupo sa isang kahoy na upuan. Baka, siguro, marahil, pabaong pagkatuto. Hororipiko. Paglawak ng aksyon. Basahin muli ang tampok na kwentong Kababalaghan, Baryo ng Lagim. Sa kwaderno, itala ang mga pangungusap na ginamitan ng pang-abay na pang-agam. Guhitan ang pang-abay na pang-agam na ginamit. Batay pa rin sa tekstong binasa, ano ang posibleng wakas, dahilan ng tauhan sa kwento kung bakit naiwan siyang mag-isang nakaupo. Basahing mabuti ang sitwasyon at pagnilayan ang sagot hinggil dito. Number 1. Kung ikaw si Jigs sa kwento, ano ang iyong dahilan bakit hindi ka tumayo at umalis kasama ng iyong mga kaibigan? 2. Sa inyong palagay, tama ba na nagkwentuhan tungkol sa kababalaghan ang isang mag-aaral kagaya ng ginawa ng mga tauhan sa kwento? Paliwanag. 3. Paano mapapanatili ang kultura ng Pilipino tungkol sa mga paniniwala? 4. Nakatutulong ba na kasama sa pamumuhay ng mga Pilipino ang kwentong kababalaghan? Bakit? Number 5. Sa anunsyo ng kapitan sa lugar ng mga tauhan, tama ba ang ginawa nilang pagsunod? Ipaliwanag. Ikalimang araw. Pagsusulit. Ibigay ang posibleng kalabasan ng kwentong sumusunod na pangyayari. Huwag kalimutan gumamit ng pang-abay na pang-agam. Number 1. Madilim ang paligid. Tumatakbo ng matulin si Ana sa bukid. Ano ang maaaring mangyari kay Ana? Number 2. May anunsyo si kapitan sa barangay tungkol sa curfew hour. Mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Hindi agad umuwi si Bella at Marie. Ano ang maaaring mangyari? Number 3. Naiwan si Jigs mag-isa sa upuan na katabi ng punso. Ano ang maaaring mangyari sa kanya? Number 4. Napagkamalang tiyanak ang sanggol na anak ni Aling Marta. Ano ang maaaring mangyari sa kanila?
Pang-5, natatakot si Aling Bing sa anyong pakpak na pumapagaspas sa ibabaw ng bubong nila habang siya ay buntis. Ano ang maaaring mangyari sa kanya? B. Alamin ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit gamit ang panandang konteksto at gamitin ito sa pangungusap. Number 1. Ang tiyanak, kapre at manananggal ay ilan lamang sa mga kwentong kababalaghan na aking narinig. Ibigay ang kahulugan ng kababalaghan at gamitin ito sa pangungusap. Number 2. Sina Belle, Marie at Anna ay matalik na magkaibigan. Sila ay lagi magkakasama simula pagkabata nila. 3. Ang yabag ng kabayo, kalabaw at baka ay maiingay dahil sa kanilang matitigas na paa. Ibigay ang kahulugan ng yabag at gamitin ito sa pangungusap. 4. Sabi ng matatanda sa amin, ang lumang bahay sa probinsya ay pinamamahayan na ng kapre, aswang at espiritu. Ibigay ang kahulugan ng pinamamahayan at gamitin ito sa pangungusap. Number 5. Namamasyal kami sa iba't ibang probinsya. Nakapunta na kami sa Cebu, Bicol, at Palawan. Ibigay ang kahulugan ng probinsya at gamitin ito sa pangungusap. C. Gamitin sa pangungusap ang mga sumusunod na pang-abay na pang-agam. 1. Baka. 2. Tila. 3. Wari. 4. Marahil. 5. Siguro. D. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng bawat anunsyo. Gawaing pantahanan. Takdang aralin. Pag-aralan ang tungkol sa tayutay para sa susunod na paksa. Maraming salamat po.